ay soteriology, no? Kaya ang word na salvation sa Bible, ang gamit sa Greek na word ay soteria. Soter, mauna ang soteria. So, soteriology. Okay? Adi, madungom? Kira mo siguro? Ha? Kusga na to. Ayaw na siguro? Ang saman. Mas gusto niyo yung kwan? Okay, and then ang isa po ni sa akuan, pag word logi manggod, no? Ingon ay study of. That's why soter and then theology, study of the doctrine of salvation. Pero gusto po na ako na ma-emphasize kaya ang word na logi ay gikan siya sa word na logos. No, sa Greek word na logos. And so mas makabit nato na kumbaga theology kay ang word na logos sa Greek ay gi-translate sa English meaning word. Tama? No? Word. So gamiton to nako na rough bali na iyang meaning. So meaning what is the word regarding sa soteria. That is why ang atong basis sa atong study mahitungod sa soteria, mahitungod sa salvation ay kung unsa ang naa sa scripture. Kaya man ang ibig sabihin, word. So dili lang logical na term, no? Kay again ato man ang i-discuss sa kuan bali sa theological na discussion na ay gitawag dito na ordo salutis. Meaning ng ordo salutis ay the order of salvation, and kadalasan na approach ana moingon sila is yung logical na kuan ana. Pero do logical lang atong gamiton, authoritative gihapon nato ang word ni Lord. Kay mas gi-stress sa word na logos ang word na word, the logos of salvation, the word regarding sa doctrine of salvation, rather than gamiton ko yung term na the logical approach sa doctrine of salvation. Kay pag mo yung logical ang authority minsan ay kung unsa ang philosophical understanding ng tao, unsa ang iyang philosophical learning, no, sa subject. Pero no, as a Christian dapat ang number one yun. Though, maingon gihapon na logical, pero naamang good time like ito. Unsa ang logic sa one being, three person? O, ma-explain ninyo na? Nabay logic na? Diba? One being, three person. Ikaw, kita, as human, one being, one person. O, pero, nabay one being, three person. Diba? Lisod na sa ato. Oh, pero logical in a sense na moingon ka revealed in the Bible na ang Father God, ang Son God, ang Holy Spirit God. Oh. Pero dili sila different gods. That's why one being sila. Pero pag moingon Father, Son, Holy Spirit na ay three person. So ingon na ang sense. Okay? Na ay mga butang lagi na lisod. Pero kay mauna ang gisulti sa word ni Lord, then mauna ang gisulti sa scripture, mao to atong dawaton. Miski palisod sa atong mind. Basta clear na gisulti sa Bible. So at least established na. Tapos naman mo sa inyong bibliology, di ba? Unsang naa sa bibliology, di ba? Ang word ni Lord ay gitawag plenary. And, sa to? Para lang ma-review. Verbal. So, exam mo nato ni sila. Unsay na sa plenary? Inspiration. Gidiscuss po ni mo to noy na ang word inspiration ay limit. Actually, dili jud plenary inspiration dapat in a sense. Kaya ang word inspiro, wala niya?
Ayay. So, naa siya'y utang sa inyo. Kaya nga nung wato niya gidiscuss. So, ibalik ang kong tuition, no? Kung nakakigidawat na love gift, ibalik sa, ay napakay utang. Kaya ang word manggod, inspiro, like, sa Genesis manggod, na nag-form si Lord na, kuan, out of the dust, no? Out of dry ground, mauman to ang Adama. Out of dry ground. And then, He breathed in. He breathed in to His nostril. Yung mauna ang word inspiro, breathing in. Pero ang giingon sa 2 Timothy 3:16 ba to? Bidaw, pakibasa. Tama? Oh. Sige. 2 Timothy 3:16. Dami ito na discussion. Theo Nustos. So, God breathe. Ingon pa. Sa ubang translation, like akong pangitaon ni si God breathe or inspired. Kaya lang, yun ang debate ani. Kaya ang word lagi inspired, naana. Naana, gi-breathe in. Gi-elevate. Mawala ang word inspired. Pero ang scripture, kung wala ni ginhawa si Lord, walay scripture. Kay delikado manggod tong naana, murag nangita si Lord, unsa ka tong maghatag ng message sa ako? Anong duol na makahatag ng ako message? Na moingon to sa discussion dito na naay God genius balik na tao na ang pangalan Moses. So naka-idea siya mahitungod sa God, and so nagsulat siya, and then ang God pod na nangita nagingon, uy, kadtong gisulat ni Moses duol-duol sa akong gusto na isulti, and so he breathed in. Dili ana ang scripture. That's why sa ubang translation na ginamit, gibutang yun nila breathe out. Yun ang ibig sabihin, Theo Nustos. Dapat gidiscuss to, no? Ang inspiro and then ang breathing out. Kaya importante to sa discussion ng doctrine sa bibliology. Na ay limit kadto na word inspiro. Kaya ang inspiro lagi, naana, gi-breathe in. Dili ana ang production ng Bible. Like, para mabigyan nato ng authority gihapon na naa sa word do, look at 2 Peter chapter 2 or 1 1:19. Tanawa. Dili. Okay, kung moingon hinulpan sa iyang ilong, naa nay ilong. Wala pay scripture. Kung wala ni breathe out si Lord, walay Bible. That's why look at 2 Peter 1:19. So, i-discuss na ito na gamay para ma-establish na ito na ang atong authority. Mauna nga na ka-authoritative ang atong Bible. Kay ingon ani ni. Sa iyang production pa lang, no? Na-breathe out na ni Lord. Dili kay nagdepende si Lord sa genius ng tao, sa capacity ng tao. No. Look, unsay giingon? Sa 2 Peter 1:19. And we have as more sure the prophetic word to which you do well to pay attention as to a lamp shining in a dark place until the day dawns and morning star arises in your hearts. And then know this first. Tanawa, know this first. Or ibig sabihin, kung naamoy masabdan sa Bible, kani ang foremost. Yun ang ibig sabihin ng know this first. Kani ang pinakadapat establish sa inyong mind regarding sa description sa Scripture. Or, ang gamit niya na term, that's why sa teaching ani sa bibliology, ang gamit na term is a part of the Scripture. Kana, ang word na ginamit ni Peter ay no prophecy of Scripture.
comes. O, nakita yung word? Comes by one's own interpretation. Nakita yung word? Pag ang category sa term ni Peter na no prophecy of Scripture, pwede nato na pulihan na no part of Scripture. Kay part sa Scripture, prophecy. Tama? Ibig sabihin, maliit na section sa Scripture, prophecy. So, ibig sabihin, walang kahit maliit na section sa Scripture, kahit maliit, ay dili na gikan from someone's own interpretation. That's why sa akong translation, gibutang yun nila, comes by one's own interpretation. Dinhi delikado ang Catholic Bible. That's why mga pastor, careful mo. Sa Bible study, importante na ipabasa ninyo sa inyong Bible study ang verse. Kayo, basa ang good news na naging bad news. Kung na mo yung English na good news, unsay giingon? Sige daw, basa. Or kahit Bisaya. O pwede nga na ang sense. Or no, basta no part of Scripture. Dili na literal na kuan, meaning mauto ang pwede na sense. O, ang literal na diha, no prophecy of Scripture. Okay, wala tay problema na. Na ako'y i-correct, dili kadto. Dili kadtong prophecy of Scripture. Ang atong i-correct kanang isa sa word. Sige daw ang good news, pakibasa. Good news. Na bad news. O, pwede na, siguro? O, man na, siguro? Sige daw. O, 2 Peter 1:19. O, pwede sa Bisaya. Tanawa. Natay i-correct diya. Sige daw. Ayaw nga inyong himuon ang pagtagad diini. Maingon sa inyong pagtagad sa usa ka suga nga nagasiga sa dapit nga mangitngit. Hangtod mo banag-banag ang panahon. Kung musubang ang bituon, bituong kabugwason diha sa inyong mga kasing-kasing. Kay? Di, sige. 20. 20 day ito. Kinahanglan inyong may baluan kini. Kung sa tanan nga walay propesya diha sa kasulatan na arang kahimuan sa kinaugalingon nga pagpanabot. Oh. Kani okay ni na translation. Pero yung good news, kay arang na kahimuan, no? Kasi ang word oh, dili na. Okay ni na translation. Oh, kani. Pareho ba mo? Dili, no? Pakibasa na. Oh, mayong balita. Oh, okay na. So, kung na mo yung translation na Bisaya, kana. Kay ato i-compare, tanawa ha, ato i-compare. Tanawon ninyo ang tono. O kani, na. Oh, property of this church ra ba ni? Okay, naingan nila. Oh, property of CEF. Tanaw nato ni property of CEF. One Oy, naka-live ay ni. verse. Yo, Record na. record na. O di, sige, chapter 1, verse 20 na, direct. Verse 20. Second ha? Ikaduhang, oh, ikaduha. So 20. 20. Sige. Kadtong gibasa una, good. Kani ikaduha. Sige daw. O, hataging salamin eh. Oh, sorry. Sorry, babasa sa amin. Sasabi kayo. Ako na lang. Ikaw lang pa, sorry. Salamin mo, ako nang umalukat. 2. Tanawa, patigani ako, naglisod. Samot na ikaw. Gagmay ko litra. Oo. 2:20. Oh, 2 Peter 1 day. Oh, 1. Oh, lagi. Mao day. Apan, labaw sa tanan, hinumdumi kini. Oh, kani tanawang word walay bisan kinsa nga makasaysay sa kahulugan sa mga propesiya sa kasulatan pinaagi sa iyang kaugalingong panabot. No, namin na dungog na kalahian o wala? Ang ingon dito sa verse 20, sige daw. Kinahanglan inyong may baluan kini Na una sa tanan, nga walay propesya diha sa kasulatan na arang kahimuan. arang kahimuan. Yun ang keyword. Pero din ang ingon, walay makasaysay.
Dili kay himuan. Mao na ang Catholic mo ingon sa mga member nila, ayaw ba sa Bible kay mabuang ka. Kay walay makasaysay ana, walay maka-understand. Murag mao na ang sense. Pero dili man to ang sense ni Peter. Ang sense ni Peter dinhi, mao na masaligan ang scripture, kaya sa English klaro ang word comes from. Kay ang discussion dinhi ni Peter, it's not about naa na ang scripture tapos imong sabton. Dili. Or naa na ang prophecy imong sabton. Dili. Ang kuan din ni Peter, mao na masaligan ang scripture, kay ang scripture nag-originate. Yun ang keyword. That's why, ang giingon, kahimuan. Oh, kita mo? Wala, dili nahimo ang scripture. Oh, yun ang pinaka-sense ni Peter. Dili nahimo ang scripture sa kaugalingon na interpretasyon, kung word na interpretation ba na. Pero pwede na to. Dili nahimo ang scripture sa kaugalingon na interpretation ng prophet. Meaning, dili kay nag-una si Moses, ngayon si Moses na ay problema sa atong society. And then ang problema sa atong society, daghantang mga Diyos. So una-una ni Moses, mag-una-una si Moses, dapat na ako i-present isa lang ka Diyos. Dili ingon ana, ingon diha. Ang scripture nahimo siya. Then 21. Unsa daw? So ang keyword gadto kahimuan. Or pwede natong gamiton, nilungtad ang scripture. Na-produce ang scripture. Dili sa kinaugalingon lagi ng prophet, kundi, unsa daw? No prophecy was ever made. O see, giklaro pa ni Peter. Yung kahimuan, giklaro pa niya sa next verse. No prophecy, negative. No prophecy was ever made. By what? Oh, the will of man. Ibig sabihin, gitabas yun ni Peter na kanang, ang sense ba na ang scripture ay mugikan sa tao una, tapos nakita ni Lord, giginhawaan niya. Gitabas to ni Peter. Ang ingon diha, no prophecy was ever made by the will of man. Pero naadud ang tao. That's why giingon din but men being what? Si Lord yun naguna. Moved by the Holy Spirit spoke from God. Diba, kasagaran ni Pastor ba? Oh. Ano na kain mo si Peter na nilipot kay, at di ba, kasagaran ka mo sa writings, na nandun na yung pag-attack, na ano yung pag-subsigit sa truth, sa gospel, yung kinahay, nagi, tawag ko, other gospel. Sa buka na, ano nila kung kay naano ba nila, na panangitan, kung kay resulted. Example na, lagi point out si Peter, example lang na to, na kung kay naanay po at the time. Wala. Ang kuan din ni Peter, actually positive ang encouragement din ni Peter. Ingon si Peter, wala mi na makak sa inyo, so balikan na to itong ibabaw. Wala mi na makak sa inyo kadtong na-witness jud namo ang glory ni Christ. Sa section na, para mas dali na masabtan, ang point diha ni Peter is, na-experience namo ang glory ni Christ. So maminaw yun mo sa amo, kaya na-experience namo, wala mi na makak. Pero i-compare pa ni Peter, pero ayaw salig sa among experience. Tinuod tong among experience, yes. Pero mas mosalig mo sa scripture, kaya nga naman, kay ang scripture mismo, gikan na kay Lord. So yun ang iyang argument diya. Dili mahitungod sa naanay kuan, Pope or unsa, dili. Kundi ang iya, gi-encourage niya ang mga Christian, asa mo mas mutanaw sa inyong, kumbaga, foundation sa inyong truth. Asa. So ingon si Peter, that's why iniingon siya, di ba? If you pay attention sa kung unsa na sa scripture, sama na sa adlaw na naghatag sa inyo ng liwanag. O, mao to. So, gi-establish nato na para kung unsa man ang atong ma-learn about sa doctrine of salvation, it must be founded sa Bible, sa scripture. Okay? O. Kaya kung sukwahi na sa scripture, then dili na ang tinuod na salvation. That's why yung word logos, again, di ko na ako, no? Word. What is the word regarding sa salvation? So, any question dito? So, dili inspiro. No? Kung gigamit man to inspired,
pwede, pero i-explain nato na nato'y limit. Kaya ang word, actually dapat ang word, gamitin lang nato yun sa ESV, yung gamit nila, breathe out. Kay out man yun, dili breathing in. Out man yun. This is God's breath. Ano ba? Di ba? Kamo, pag magsulti mo, sa inyong ma-feel, ninyo inyong kamot sa inyong babal, ba? Pag magsulti mo, naay mo gawas. So, mao to. So, ang scripture, kung wala magsulti si Lord, kung wala magsulti si Lord, wala scripture. So, marambot pasabot. Pero kay gusto ni Lord mag-communicate, mao na nigamit siya ng tao, kaya nga, sabi ni Peter, spoke as they were moved by the Lord. Okay, so gamay ra na ligas sa good news at saka katong yung Bible, di ba? Sa good news, ang ila, na ang scripture, imong sabton na niingon, walay makasaysay niini, walay makasabot, ba? Na sa iyang kaugalingon na dili to ang pagsabot ang gikuan ni Peter. Kaya nga naman dili ang pagsabot. Again, sa context. Unsa ang gi-encourage ni Peter? Di ba? Unsa ang gi-encourage ni Peter sa verse 19, di ba? You do well to pay attention as to a lamp shining in dark place until the day dawns the morning star. We have more sure prophetic word, and then to which you do well if to pay attention. Meaning, gina-encourage ni Peter to study. Halimbawa, ito yung statement ni Peter. Mag-study mo ng Bible, kay walay makasaysay ni ana sa private. Contradictory kayo. Okay, ang tono din ni Peter, gina-encourage niya ang mga believer na mas mag-learn mo sa kung unsa ang gisulti sa Bible. And then, nga nung mas mag-learn mo sa kung unsa ang gisulti sa Bible, kaya ang gisulti sa Bible ay breathe out ni Lord. Gika na mismo kay Lord. That's our scripture. And so, the same sa atong dapat ma-learn sa doctrine of salvation. It must be breathed out by God. Ito discussion na ay plenary, meaning ang pinaka kinatibukan niya na meaning. And then of course, napoy gitawag verbal, meaning ang usage ng words. Usage ng words. So ato sa tanahon, itong plenary, unsa ang kinatibukan na meaning sa term salvation, na siya general na meaning. Go sa Acts chapter 27, 31. Sige daw. Acts. Sige ko. Acts 27. Sakto ba? 27 verse 31. 31. 31. Mao to? Unsay giingon? Lagi. Sige. Sakto, no? So giingon ni Paul ang kuan, unless these men remain in the ship, you yourself cannot be saved. Okay. So gigamit ang word diha salvation. Pero dili na spiritual salvation, yung term, na atong concern karon. Yung term. So, asa gigamit ang term na word na save? Na ay, unsang context? Unsang context? Acts. Unsang context? Or unsang sitwasyon? Unsang sitwasyon? Basahon ninyo pataas. Naay barko. Kung naay barko, asa sila? Nasa bundok. Sakto to. Nasa dagat. And then, unsay nahitabo? Sa dagat. Unsay nahitabo na problem na naa sa dagat? Naay, Serena. Dede. Basahan, lagi. Ayaw, iguan. Unsay na? Naay? Naay wind. So, unsa man na wind?
Friendly ba na wind or unsa na wind? Friendly? O unsa na wind? The ship boat into the sea and then intending and then sailors escaped the ship and had let down the ship. So sa ibabaw, anchor, then do the praying, and then storm. So ibig sabihin, na ay danger. Oh. So na ay danger, yun ang context. And then naapoy place, na secured na place, para ma-escape nimo to na danger. At isa lang, kadtong magstay sa boat o sa ship. Na ma-preserve ang ilang life. So kuhaon nimo dayon na. Sa word di ay na salvation, naadyo'y context about sa ano to? Danger. Okay? Ang word na ginamit niya is sotenai. Soteria man gihapon na. Sotenai. Okay. And then sa context pod na soteria, salvation, na ay escape from danger. So dili lang escape ang gikuan ha. Utro na ko. Context na ay danger, and then na ay provision na maka-escape ka sa danger. So yun ang general meaning sa term soteria. Soteria. So dali naman Tapos na ang atong klase. Unsa ang danger na naa sa tao karon sa inyong theology? Unsa ang danger? Sin ba ang danger? Ang sin mo na imong action, pero dili na ang danger, dili na ang magkuha na bagyo, dili. Ayun. Oo. It's like, ang pag-sail nila, dili ito ang problem. Nag-sail-sail sila, dili ito ang problem. Oo. Kaya ang sinning, action man na. Ang action of sailing, dili ito ang danger. Ang danger is, na storm. Na wrath. Yun. Sa atong sinning, na wrath. Na mo abot. Yun ang danger. Humana. And then, kinsa ang makasave sa ato sa danger. So ingon si Paul, di ba, sa dili ni spiritual, pero ingon si Paul, unless you remain. You see? So na ay provision. And kinsa ang provision sa ato? Na ay wrath si Lord, wala tay mabuhat na ana. Kay tanan ta ay sailing, tanan ta ay sinning, ingon pa. Pero we remain sa provision na ay boat, na ay ark. Kinsa ang ark? Kinsa ang boat? Kinsa ang Savior? Si Lord Jesus. Unless you remain in Jesus. Grabe na. Tapos na din na. Tapos. Ha? Okay. And then, tanawa, gi-connect na ni Peter sa iyang preaching. 4:12. Acts chapter 4 verse 12. Acts 4:12. Ha? Acts 4:12. Walay Maria diha. Acts 4:12. Ayun, 4:12, 4:4. Buhat kapitulo 4:12. Okay. So the same word. Ano ang sabi daw? And there is salvation in no one else. Or no one else, for there is no other name under heaven
that has been given among men by which we must. Oh. Ayun, no? Ay, walay lain. You see? So, nakita ninyo? Illustration kadtong nahitabo sa ila Apostle Paul sa dagat na naay danger ug walay lain na pamaagi na ma-preserve ang ilang life kundi mag-remain sila didto sa barko na naa or sa boat. So the same pod ang preaching tanawa walay kaluwasan sa bisan kinsa. Oh. So meaning pag gamiton ang term na soteria, specific pod ang provision niya para maangkon nimo ang preservation of life. So naay duha ka butang na atong i-highlight. Number 1 is deliverance and rescue. Okay, sabi ko nga ang context na ay storm. Sa spiritual na ay wrath. And then pag mahitabo tong pag-deliver or pag-rescue na ay life na ma-preserve. And then, ang life na gihatag sa ato ni Lord, dili lang temporal life, kundi ang gingon, eternal life. That is why John 3:16, no? Simple ra. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever or whosoever believes in Him should not perish. Ngano man na, wala mo nang utana na, ngano man gibutangan pa, not perish. Ngano wala na lang gi-straight. Di ba, tanawa, tipid pa sa ink. For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him have eternal life. O di ba, kay mo man Jude, di ba? Those who believe have eternal life. Pero nganong gibutang naman, should not perish. Nganong naadyo'y sense na naay ginegate, naadyo'y giingon, not perish. Nga naman. Kung sa itong atong kanta sa hymn, rescue the perish. Sakto ba itong atong, no? Oh, you see? Kay ang condition ng tao, unsa man, perishing na. Perishing na dahil. Nganong perishing naman siya? Kay under na siya sa wrath ni Lord. See? So dapat mao na atong masabtan. So sa salvation di ay, na ay rescue. Na ay pag-deliver sa imo. And then na ay mag-stay ka sa isa ka safe na place para ma-preserve ang imong life. Mao na ang general na meaning sa word soteria. So mao to sa atong bibliology, ang sa to sunoy, i-discuss nimo di ay na kay utang plenary. Plenary inspiration. Ha? Oh. Sakto. Na point out. Na-define niya, karon na point out. And then, ang next, sa inyong bibliology, dili lang plenary inspiration, kundi ang sabi, unsa? Verbal. So, gitanaw na nato general meaning, plenary, ng salvation. Now, verbal. Meaning, tanawon pud nimo ang use ng iyang word, lalo na sa ang Greek manggod, ang iya is verbal, kuha ng Greek, verbal language, sabi pa nila. Meaning, naa sa verb ang beauty ng expression ng communication sa Greek na literature. Naa sa verb. Kaya nga naman, kaya kung mo butang sila ng verb, dili lang na, kaya hanba sa ato, nidagan. Maura to sa ato, nidagan. So pag mo yung nidagan, saman, ang ato lang mahunaw-naan, unsa yung mahunaw-naan, di ba? Nidagan. Mau lang. Oh, pero sa Greek word, pag gamiton to nila halimbawa, na ato'y mga sense, like, unsa ang na-accomplish ay ang pagdagan. Na ato, like, kung ang gamiton halimbawa, perfect tense, like nidagan in the perfect tense sa Greek, ang ibig sabihin nun, naa siya'y trace, naa siya'y gihuman.
naa siya'y gi-accomplish. Though nidagan siya kahapon, and yet nakita nimo ang resulta sa iyang pagdagan. Sabi to, sa result siya, result-oriented. Pag mo ingon, perfect tense. So, dili lang siya niingon na ay nidagan, kundi unsa ang naging resulta sa iyang pagdagan. Ingana ang Greek. Pag mo ingon pod imperfect, meaning, sa iyang pagdagan is hantod sa gihangak na siya, wa na human tong iyang pagdagan. Sa past. O, mao na, pag mo ingon imperfect. O, walay kahumanan. So, ibig sabihin, nidagan siya dito, hantod sa, wala siya mahuman jud, hantod sa nag-collapse na lang. Miski nag-collapse na gani, nag-ana-ana gihapon. So, wala na nimo baluan kung nangisay na ba siya o nidagan pa gihapon. So, ingana ang Greek. No, akato ako example kuan na to na pugos na mga kuan, weird na to para lang masabtan ninyo ang sense. And so, sa salvation pod na word, importante po na imong tanawon ang word na gigamit sa bawat text. Though soteria, yes. Pero unsa ang sense? Unsa ang iyang tense? Kumbaga, sa grammar. Dili lang unsa ang iyang kahulugan na deliverance, kundi unsa ang sense, unsa ang iyang iyang picture. Unsa na? And so, tanaw na to ang Ephesians chapter 2, 8-9. That's why yung verbal. Mao gani ang mga pastor kuan jud ni, ang mga pastor. Di ba? Kung ang mga engineer halimbawa, nakita niya na naay crack gamay, na-observe dayon niya, so alam daan niya ang unsay kuan, solution. Ang pastor ingon na pod, pero word ang atong ginatanaw. Tanaw na to unsay crack ani sa word, unsay possible na question ani na word. Like, dili lang di ay isa ang sense sa meaning or sa term salvation. Naa siya'y tense sa iyang kaugalingon sa bawat verse na imong basahon. O dili lang kami ngon, kanina salvation, deliverance ni. Dili. Tanaw nimo, kanus ana na deliverance, asa na deliverance. Kana ba sa past na deliverance or sa ongoing na deliverance, present, or sa future na deliverance? See? So, Ephesians 2:8-9, unsa atong ma-learn? So, verbal inspiration. Asa man ta? Tungod sa grasya, unsa daw? Tungod sa grasya, hinay-nay. Ano sa daw na verse? Ephesians 2:8. Oh, gina-type manggod na ako. Gusto na ako makita po ng kuan. Nanga. You see? Nanga. Oh. Nanga. Unsa ni? Tapos na, wala pa. Oh, di ba? Oh, tapos na. Oh, dili kay ingon tungod sa grasya luwason pa kamo. Oh, kay nga naman, kay kinsa man ang gisulatan din ni Paul? Oh, kinsa ang gisulatan? Christian, mga believers. Oh. So ibig sabihin, gi-remind ni Paul, hoy mga believers ha, remember this. Wala mo na past tense sa salvation dahil nag-work mo. Wala mo na past tense sa salvation dahil gidawat ninyo si Lord. Wala mo ni past tense sa salvation dahil nakita ni Lord na dawaton ninyo siya. Ano ang sabi? Ang past tense ng inyong salvation ay gikan na sa grasya ni Lord. You see? Importante na. You have been saved. Sa Greek, ang gamit niya ay, biro mo, perfect. Sabi ko nga sa inyo, pag sinabing perfect, natapos na ang action and yet nag-remain ang evidence. Sabihin, nakita ni Paul na ni-grow sila sa ilang faith. Magani, gisulatan niya ang Ephesus. Nakita ni Paul na nag-grow ang ilang learning, ang ilang pag-apply sa word ni Lord. Nag-grow. Naana ang result. No? Nakita ni Paul ang result. Pero unsa ang giingon niya? Kana na result kay naay past tense. Ang past tense ana na result dili kay naamoy gibuhat
kundi kanyang inyong pagbuhat karon ay result di ay ng past tense na grace ni Lord resulting to your salvation. See, gabi na word. For by grace you have been. That's why dili jud ang salvation mawala. Oh, mahilabtan ba kinsa din niya makahilabot pa sa past tense? Kinsa? Oh. Now, kung nasayop din si Paul or kung sakto ang kuan ni Paul, dapat kung dili jud sigurado pa ang kaluwasan in the past tense, dapat gigamit niya imperfect. Imperfect meaning wa pa mahuman. In the past. So ibig sabihin nakulangan pa si Lord in the past, mao na humanon nato karon in the present, mao na tabangan nato si Lord para masigurado ang atong salvation. Kung imperfect ang gamit, na di man. So yun ang ibig sabihin ng, balik ta sa bibliology na to, verbal inspiration. Tanaw nimo kung saan pagkasulat ani na word. Okay? And then mga pastor, salamat na kay libre gud ang apps sa uban about sa Bible, di ba? Anaon na nimo na. Dali ra kayo. And dali ra kayo. Mapangutan na pud nimo si Juan. Kinsa tong imo? Si pilot, kinsa to? Imo. Ha? Si co-pilot, biro mo. Pwede na ang iyang pangalan, co-pastor. Ana? Kauban man nato. Ipangutan nimo unsa ang sense, unsa ang kahit gani ako gitry na ako na siya. Ikuan sa ako ni kanina verse pa. And then ingon siya gani ang nangutan na pa sa ako. Gusto ba nimo ang kuan ana sa Greek? Ang grammar? Diba? Alam gani ni Nonoy. Mao di ay. Diba? Ingon siya, gusto nimo tagtaron nako ang iyang kuan, ang iyang grammatical kuan. Siya pa gani mangutana. Moingon ko sige daw. Pero dili ko mo salig lang sa iya. Tanawon jud nako pod sa kung naa ba jud. Kay basing day nagsulti siya na na-possess siya ni Pope. Di. Lain na yeso. Pa. Theologian pero dili save. Mao na akong illustration. Dili kay theologian ka save ka. Kay si Meta theologian pero dili siya save. Mao na ang kahadlok. Wala gani siya application. Kay dili man siya kabalo mo worship kay Lord. Mao na. That's why nga na akong illustration pirmi. Tanawa, si Meta theologian and yet dili siya saved. So pwede ka di ay mahimong theologian pero dili ka saved. Wala naman sa iya. Ibig sabihin, daldal ra siya. Nakabalo siya. Like, sa debate mo, daog siya. And yet, unsa yan life? Wala. So, yung nga na punta, mga pastor. Or mga leader. Or na sa church. Dili lang mga leader. Lahat ng naa sa church. Gani ang buntag among gikuan about sa Book of Romans. Pero, gisulti na ako ganihan na statement si Spurgeon na naman po, makidaan sa Bible. Naingon si Spurgeon, kung ikaw Christian, missionary ka. Pero kung ikaw dili Christian, tinuod ba? Ibig sabihin na. Kung ikaw tinuod na Christian, missionary yun ka. Pero kung ikaw dili tinuod na Christian, mission field ka. Dili mission failed. Dili kay nag-fail ang mission. Dili. Kundi mimisyonan ka. Kay kinahanglan i-preach sa imo ang gospel. Na ma-change ka. Kasi sabi ni Paul sa Romans, unsa? To the obedience of faith. Yun ang kumbaga result ng mission. Obedience of faith. To the praise of His glory. So, balikan na to. So, ang word na ginamit, the same, no? Or, dili ganit the same di ay na soteria, kundi sodso ang gamit na word. Pero the same siya ng sense. Okay? So, naanapod na word. Another word. Save. And yet, utro na ako, no? Sa iyang word, siya ay in the perfect perfect tense. Perfect tense. You have been saved. Tapos na. Okay. Pero, again, tapos na ba ang salvation o dili pa?
Ha? Okay. Tanaw na to ang Romans 6:14. Romans 6:14. Wala, hindi maghahalit ka ninyo. Kayo wala kamo sa ilalong sa kasubuan, kundi sa ilalong sa grasya. For sin, Maghahalit ka ninyo. Okay. Wala ang word din salvation, pero gibutang din ang struggle sa Christian. Ano ang gikuman sa ato? Sin shall not master over you. Sin shall not master over you. Nganong naana na kuman? Kay? Nga naman? Sin shall not master over you or shall not be master over you. Nganong naana na kuman? Kay? Okay na pa ang sala. So, ibig sabihin, humana ang salvation, wala pa. So, wala na. Humana ang salvation, wala pa. Kung kani ang imong basahon, sin shall not be master over you. So, humana ang salvation, wala pa. Ha? Yun ang gusto ko na tubag. You see, that is why, yun ang kuan as a student, tanawon nimo. Manong na ay sense din di pa human. Hadlok sila mo ingon na di pa human. Kay kanina lang niingon human na. Kanina niingon ta na human na. Kaya ang gigamit na tense, perfect. Pero karon mauna na ani, ay ibig sabihin, napay ongoing. That is why, again, ang study sa salvation lagi, malawak na. Dili lang na usa na past tense, mauna. No. Napadi ay ni ongoing. Present. Kaya, sige daw. Ano sa'yo yun? Kaya, di ba, pastor? Discipline yun di ay. So, dili ka in general, may ang salvation humana. No, gamita sa ang text. Kung unsa ang text na imong explain, didto ka mo explain. Like ang text sa Ephesians niingon, you have been saved. So didto i-emphasize nimo, human na. Pero kung naa pud kay lain na text, mayong ka na apay. Pero mamaya ato nang kuan ay ang Bible walay contradiction kundi na ay harmony. So kana na pod ang atong kuanon i-resolve unya. Unsa ang harmony ani? Okay. Unsa to? Sige daw, pakibasa. Unsa to? Being. Kadto. Sakto. To us who are being saved. Humana wala pa? Humana wala pa? Being saved. Humana wala pa? Ongoing. Wala pa mahuman. Ayaw lagi mo kahadlok. Kaya naman sa grammar. Ayaw kahadlok. Basta na ha. Yun pa ang word. Biro mo, progressive pa. So, unsa? Perfect na ba ang salvation? Dili pa. Kung kana na text, progressive. Experiential. Kaya see? Tako din eh. That's why ang pastor, dili ka pwede maka-generalize ng isa ka statement. Na pag salvation, mauna ni mamaya, mauna ang atong ikuan. Okay. Okay? Mamaya, mauna atong tanawon. Mauna atong tanawon ng harmony. Okay? Next. Philippians 2:12 gani, di ba? Work out your napay work out. So, wala pa mahuman. Kaya nag-workout pa mga. See? Pero in the sense na ay nahuman and then you work out. Wala. Dahan-dahan na akong gikuha ng harmony. Wala kay i-progress. Experiential. Kung walay nahitabo sa imo, past. Kay ang imong pag-progress, experiential, ay evidence na naay nahitabo, past.
Marisod lagi na. Ayaw mo ka hadlok, basta naa ka sa Bible. Di, yung ka hadlok. Lami ni na adventure, basta naa ka sa Bible. Mura kag isda ba? Ayaw lang lukso sa tubig, gawa sa tubig. Enjoy ni mo ang dagat, kay isda guga. Yan na. Basta naa ka sa Bible, langoy na. Lami kayo ang journey niya. Ayaw lang gawas. O, see, nakuha na tayo mo, diba? O, dili ka ka-progress kung wala yung past. O, dili mag-contradict pa so. Kaya ang imong experiential, mao gani ginaulit-ulit na ako, experiential. Gina-experience ka ron na wala pa mahuman. Kaya naa pa man ka, naka-struggle sa flesh, naka-kwan. Pero ang maghatag sa imo dahil ng strength ay ang truth na mauna ingani nag-struggle ko sa sin kay naa nay life na gihatag si Lord before anin na struggle. Yun ang context. Kay gisave ko niya. Po. Ayun, obedience. And then, of faith. Sakto. Ang faith ay naa na hitabo in the past. Gisave ka ni Lord. Mao to. And then, yung imong obedience karon ay imong progress. Gina-experience. Experiential. Okay. And then, ito pa. So sa past, dali na mo ingon, naana. So dili lang kay nahuman na ang salvation in the past, kundi naana, saved na. Okay? Pero unsat ning Romans 13:11. Hindi pakibasa, Romans 13:11. Sige daw, pakibasa, Romans. That? Sige daw, sige, that? Sige. For? Ano? Unsa daw? Unsa daw ang salvation? Naana wala pa? Oh, you see? Ha? Naana wala pa? Ha? O lagi yan eh, pero naana wala pa? Oh, pero wala pa. Pareho na sa niingon, nakashoot wala. Hapit ni shoot. Pero wala pa. Wala yung kakashoot. So you see, kita ninyo, mauna ang gitawag na to, verbal inspiration. Yes, ang salvation ay, ang general na sense niya ay, yun nga, yung rescue, no? Yung from harm, from kuan. And yet, sa iyang verbal, sa pag-express sa Bible, na ay mga specific dahil na tense, na ay specific na context. That is why, pag mag-study ka sa word salvation, dapat mabaluan nimo unsa tong past tense, unsa tong present tense, and unsa tong future tense. Pero para sagutin na natin yung struggle ni Pastor Noel. Look, Pastor Noel, sa baby. Kung ang baby walang life, mugrow ka na. Di ba? Pag mugawas siya na walang life, ang bulto na ito, magkangipon na. Wala to na ito na makalakaw na. Di ba imposible? Kaya nigawas good siya wala eh. Life. Pero, kung nigawas siya na may life, unsa ang magpamatuod na nigawas siya na naanay life? Unsa ang magpamatuod? Maakay ma-observe na mugrow siya. Nakakay ma-observe na mukaon siya. Nakakay ma-observe na magtubo. Nakakay ma-observe. Basta, dagang kayo ma-observe. Ingana na ang connection sa past salvation at sa present salvation. And then, kung naanay life na mugtubo, unsa ang ginabuhat sa parents? Magbayad na daan ng plan. Educational plan. For what? For the future ng anak. You see? Nganong gi-establish ng parents ang future ng anak? Nganong gusto ng parents na naay future ang iyang anak? Ngano man? Kay nigawas siya na naay life. Pero kung mugawas siya na patay, do you think magbayad ng educational plan ang parents?
Di ba? Oh, do you think mag-ana ang parents? Uy, lakaw diha, anak. O, pakaunon pa ta ka. O, sige, tubo diha. Di ba? Dihi. Kaya wala ko yung life. So, the fact na you as a Christian ay struggling with sin and growing in your obedience, know this. Kay nahuman ni Lord ang giving of life sa imong salvation in the past. The past tense of your salvation na hitabo. That's why you are now growing in the present. And sa imong pag-struggle in the present, sa imong pag-walk, sa imong Christian walk daily, pasalamat pud ka kay Lord, makawalk gihapon ka, dili lang kay nilingi ka sa past, kundi moingon pud si Lord, salvation is near. Nagahulat ko sa imo, ang akong presence will be na ma-experience nimo, you will see my face. Establish po ang imong future, Christian. Ana ang Christian life. So pag mag-doubt ka, palingion ka ni Lord, sino ang nakahuman sa imong salvation? By grace you have been saved. Yes, Lord. And then mo si Lord, go walk. Walk. Saan ka mag-end? Lord, in your very presence, salvation is near, Lord. I will see you. Sin will be no more, Lord. Ikaw, yung crown, Lord, like sa Revelation 4, yung 24 elders, ihatag nila. Ikaw. Ano ang Christian life? Limaw na ang content ng atong message. Ay time, i-express nimo si Christ as the past tense. Tama? Ihimutan na ni Christ. And there are times na nasa context, ikuan nimo si Christ as your present tense. He can sustain you. He is providing for you. And then there are times na ang nasa text na imong gibasa, i-present nimo si Christ as the future tense. You will see the King. You will see Him. We will bow down to Him. That's why, so yung Jude na itong ginabasa, He who is able to keep you from stumbling, di ba? Present. He who is able to keep you from stumbling. And then, ang siya ingon, God our Savior. In the sense, kumpleto na to. God our Savior, meaning, past, present. Pero gusto na ako i-stress na naanin po ang past. Who is a God, our Savior. And then, unsa, He will present us blameless. He will present us future. Ay, basta. That is why tinuod tong naa sa Daniel na those who know their God shall do exploits. Nga naman, kasi establish na yung salvation. Anong magpakuan pa ka? Anong ma-insecure ka pa? So, nag-istorya mi ni Brother Jordan, na nga mo, Jod, istorya, ingon ko na, basta, klaro sa imo, you are doing it for the glory of God. Do it! Kaya i-reward na ni Lord sa future. I-strengthen ka ni Lord sa imong daily experience. Nga naman, kay i-establish na ni Lord ang imong salvation. Kung yung mga nangyari in the past, kung ano man yung insecurities in the past, paid it all. So nakuha to, Pastor Noel, ang connection. Dili siya, do sa study, na ay separation sa study. Kinahanglan nga, dili siya, kaning mga particular sa mga pagtulugan, dapat tayo sa sequence. Kung hindi siya may pasay, mao. Tama. Dapat may establish siya na past, present, and Future. Na ang point na dito, distinguish sila and yet inseparable. Okay? Like the same sa Trinity, di ba? Ang Son, dili siya ang Father, dili siya ang Son, ang Holy Spirit, dili siya ang Kuha. Pero dili sila separate God. That's why walang three gods. So, distinct sila in person and yet di sila ma-separate as God. So the same po sa atong salvation. Distinct na ay past, na ay present, na ay future. And yet, sa Christian life, kuha na siya. Dili pwede. Dito pa ko sa past. That's why na yung mga pastors,
Lagi. Pero ang giingon, your. Hindi na ito nila emphasize on your. Mao gani, dito lagi ka sa picture, ang baby, pag walang life, so, naay mga tao sa church, ingon, save sila. Save. Pero nakita nimo, wala man ni grow lagi. Wala man nagkangipon. Patay siguro, patay. Ay, dili, siguro. Patay. Yun ang sense. Yun lang, pinakakuan. Pero sakto nang siguro kay siyempre, wala pa man takuan. Basin baby pa. So, ingon ana. Ang pastor, dili kita ang producer of life. Pero kita ang mag-observe. That is why, pareho lang kita sa parents lagi. As a pastor, pareho lang sa parents. Ang mga parents, dili sila ang naghatag ng life sa ilang mga anak. Pero the fact na may life ang ilang mga anak, then yung parenthood na gagana na. So the same pod. As a pastor, kailangan na ang life na imo na-observe, then be a pastor. I-guide sila na mag-grow. Oh, tudluan. Na, i-feed. Okay. So you see, yun ang lami na study sa word ni Lord. Ay dili lang dahil plenary na as a whole, kundi na siya'y mga kaugalingon niya na beauty sa bawat context, sa bawat expression. Okay, gina-address man po nila Paul ang struggle ng mga Christian. That's why nigamit sila ng different terms sa word salvation to encourage them. To encourage. And I pray na ma-encourage po ta gikan sa word ni Lord. So point number 1, maula na atong humanon tonight, na ang salvation di ay naay past tense, and naay present tense, and then naa siya ay future tense. Okay? So point number 1, salvation and deliverance as factual. It's a fact. Now, kailangan nato ni ikuan na ay duha ka na line or sanga ang truth, ang relationship ng truth at saka ng Christian. One is objective. Pag sinabi objective, gawas sa imo. No? So when you read the Bible, na ay objective, yun yung factual. Based lang on facts, objective ka. Mao na. Pero at the same time, ang word ni Lord po sa mga Christian ay naapoy experience na ang term na gamit is subjective. Meaning, ma-experience mo. Meaning, ma-express mo. So, dili lang objective, naapoy subjective. Si ChatGPT, ang iya, objective lang. Masulti niya, unsa ang research. Pero wala siya himuon na action. Dili siya ka-act. Dili siya ka-express. Okay? Kaya wala siya life. Okay. So, sa past tense, ang term dito ay objective truth. Okay? Objective truth. Meaning, dawaton nimo na truth kay mauna ang gi-declare ni Lord. Amen? Kay mauna ang gi-reveal ni Lord. Factual to. Factual. So, gibasa na nato itong Ephesians 2. Now, Titus 3:5. Titus 3:5. Sige, kung sige ngayon, Titus 3:5. Titus 3. 3:5. Ikaw iyang diluwas dito sa mga inuha mahimo ako sa akong pagkamatarong kundi litungod sa iyang kaloy sa paghugas sa pagkatao pag-usap o sa pagko sa Espiritu Santo. Kita yung word?
He saved us. Humana, wala pa? Humana. Factual na na. Factual. Humana. Not by works which we did in righteousness, but according to His what? Mercy, through the washing of regeneration and renewing by the Holy Spirit. So, He saved us. Again, balik-balikan na to, no? Kung wala lagi kay past tense, wala jud kay ma-observe present tense. Mao na kay na-observe present tense. Again, gisulatan ni Paul si Titus, no? Na nag-express si Titus ng life. And of course, nag-work si Titus sa church na nag-express po ng life. And so, gi-remind ni Apostle Paul, Titus, mao na kay life, mao na makaserve ka kay Lord, mao na ang church pod, makaserve kay Lord, maka-express ng worship kay Lord, because He saved us. So, dili ni ang atong work ay para ma-save, Titus. Kaning atong work ay nagbigay ng evidence na He saved us. So, yun ang relationship ng past tense. Okay? So, dili ang Christian mo ingon ka, sige, paning ka mo, para. Dili. Kayo, ang Bible, giun sa pag-encourage ni Paul si Titus. He saved us. Wala ni ingon si Titus, wala ni ingon si Paul, Titus, sige lang, para ikaw ay maluwas. Wala. Niingon si Paul, Titus, tinuod ang struggle, tinuod ang kuan, pero remember this, He saved us. So work. Work. Why? Because He saved us. Mao na ang Christian. Walk, Christian, walk. Ikuha ng challenge, Christian. Na ang mercy ni Lord. Merciful gani si Lord kitong wa pa ka maluwas. Karon panuon nagiluwas na ka. Mao to. Mao to. Wa pa gani nimo na experience ng kaluwasan sa una. Na naglangoy-langoy ka pa sa sala pero na ang mercy ni Lord. Mao na gihatagan ka ng life, regeneration na to. Karon panuon. So be encouraged. So past tense. Factual na. Dili na experiential. Kasi ang atong experience, mag-doubt jud ta sa atong salvation. Kinsa din sa pastor na perfect niya. Kahit ganun lang. One day. Ganihan na pildi mi sa basketball. Ni uli jud ko, ni walk out ko. Ingon ko ang ilang una-una, dayo gud mi, gikan mi Surigao, pero pakaulaw mi, tambak gud mi, 10 points. Pao na ora ay useless. Nagdabog jud ko. Ang sa riban sa ugma, noy, atong kuan bawian to. Pero wala na ang among name kay wala na ang pagka-Surigao. Tagal Leyte man gyapon naka-rescue sa amo. Wala na. Di ba? Inga na ba sa akong heart samtang nagkuan. Murag naulaw ko na kami panduha nakasapatos. Then gikan pa sa Surigao. Sila tanan nakatsinelas lang. Pero pildi gyapon. Ha? So, ingon na, ibig sabihin, hindi naman ba, view mo, bago na ta nagtudlo Book of Romans, na gospel ni Lord, and yet, pag-abot dito, wala ang pride. So, ganito lang, di ba? Wala na. So, mag-doubt na ka. Lord, save ba you go? Pero again, ang truth na ingon, anong na-feel man ni mo na? Anong naging sensitive ka na? Kaya ang word mo because He saved you according to His mercy. Kanang imong pagiging sensitive. Mauto na Romans 7, naningon si Paul, kung anong gusto kong gawin, hindi ko itong ginagawa, o ano yung, actually, yun ang expression na he is struggling. So, nga naman na nag-struggle siya, na ay life, He saved us. He saved us. And then, gi-remind, ayaw na doubt diha, kaya ang imong salvation ay na-accomplish, dili kay nag-work ka, kundi ang imong salvation ay na-accomplish because He is merciful. He is gracious. So run sa grace ni Lord. Run sa mercy. That's why makaingon si Paul, oh Lord, mercy. Mercy. Di ba si David, nagkasala siya, ay bilang niya tungguan, kay after na nagkudita si Solomon, si Solomon, Solomon, pagagani ka gipanganak. Si Absalom pa dire. Okay, so si Absalom, di ba, nagrebelde.
So, sa gibuhat ni David, tung nakabalik siya as king. Nakabalik na gani siya as king, pero ingon siya, Job, or Joab, no? Ito, bilangin mo nga, kinsa pa tong pabor sa ako. Oh, so, ang trust ni David, wala kay gibalik na siya ni Lord. Ang trust ni David, asa? Sa census. Oh, suko si Lord. Suko si Lord. David, pili, tulo. Una, David, kay gibuhat ni mo na, daghan ang mamatay. Okay? Ikaduha, magdagan-dagan ka. Kahit tigulang na ka, padagan-daganon ta ka, kay gukuron ka ng mga imong kaaway. Ako, buhion to si Absalom, gikan sa pagkaana sa punuan. Naapoy stick dire para ma-remember nimo si Absalom dito. So, naatong iyang stick, pero gukuron ka niya. So, dili kay nag-ana siya ng stick. Nadiri yung stick. Karton sida, no? So, gukuron ka. Pila ka bulan ganito? Basta magdagan-dagan siya, no? Ingon si Lord. And then, unsa pa to ingon? And then next, na ay, unsa to? Basta tulo. Pero unsa gipili ni David? Wa siya namili. Siyempre, lahat to, kay maharm. Unsa ang ingon ni David? Lord, let me fall sa iyong mercy. Mercy. Alam ni David. Mercy. And then, ang mercy ni Lord, 3,000 patay. 3,000 ba? Sakto ba? Or, basta, patay. Biyo mo, mercy yan, mercy. Pero si David, gabi na yung heart. Biyo mo, nakita niya tong angel of death dyan. Saka itong meaning adto no, na angel of death. Kita niya, yun siya, the angel of death na nagipamatay itong kuwan. Yung saka ito. Pero, asa ni dagan si David? Kay save naman siya. Asa siya ni dagan? Mercy. Mercy, Lord. Mercy. Nga na, ang Christian. Dili kay bawion ni Lord ang salvation. Oh. Okay. So, full deliverance already accomplished should be enjoyed. Okay? Full deliverance already accomplished should be enjoyed. That's why ang tinuod na Christian, najoy kuan sa iya ng rejoicing in the Lord. Though, dili ka ng rejoicing na sigirag halakhak. Ibig sabihin ba, sakto ang iyang perspective sa life ba? No? Masustain siya. Like, kung magrepent siya sa sin, of course, broken kayo. No? I-admit yun niya kay Lord. Then at the same time, kung naapoy victory na ma-experience niya sa life, ang iyang gi-praise, ang iyang gi-worship, walay lain si Lord. Na, Christian. And then, Acts 13, 38, 39. Acts 13. Daw dili na pod, another term na pod ni dili na soteria ang gamit or dili na salvation ang magbasa nito, kundi ang word ay justified. No, kani medyo natay ko na ni kay. Ang word na justified ay singular present, passive, indicative. So may mo, present tense man lang na. Pero, pag word man good indicative, na siya sa sense na kuan, na present tense. Pero sa Greek word man good, i-correct ko ng mga grammarian din. Pero pag mo ingon indicative, human na jud na. Okay? Indicative na gani. Indicate na. Human na. Ha? Oh, do present pa siya, no, ongoing and yet pero certain na, pure na. Ang iyang sense murag past tense na. Kana. That's why justified ang gamit sa English. Kay indicative naman. Okay? So ingon na sa Christian life. So therefore, let it be known to you, brothers, that through him forgiveness of sins is proclaimed to you. And then 39. And that in him, in Christ,
Everyone who believes, mao di ay na gikuan ni Paul in the present indicative kay ang word believing or ang word believes ay in the present tense. So as you believe in Christ, as you are in Christ, as you are expressing trust in Christ, mao to ang giingon ni Paul lagi to illustrate. Kung mag-remain mo sa boat, ma-experience ninyo ang salvation. So the same po sa Christian life. Remain in Christ. Why? Because in Christ you are what? Justified from all things which you could not be justified from through the law of Moses. Meaning, dili ta ma-justified. Dili maging indicative ang atong justification. Pinaagi sa pagsunod sa balaod. Kundili, establish ang atong justification in Christ. So, mao to ang term. Full na in Christ. Wala na'y kulang. Wala'y kulang. Romans 5 verse 1. So again, atas sa kuha na, past tense, factual, objective truth, already completed. Romans 5:1. And then jump sa 9. Saan pa so? Mag-break tao, dire-diretso na lang. Dire-diretso na lang. Magkuha lang mo ng coffee kung ano. Saan? Mag-break? Mag-break? O, break. O, gusto ng break. Kabalo mo, kinsa mo request ng break. Kay kita man sa lawas. Yung mga payat, anad na mag-fasting. Sige, pagbigyan na ito itong buwan, dili anad mag-fasting. O, dili! Sige, break sa break. Mga 15 minutes. Kaya na mag-CR.